Kamusta po mga kababayan? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong kumakalat sa social media at nagtatanong po sila mga kababayan. At ito daw po ba may katotohanan? Yung po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo po sa nag-post po nito sa social media. At syempre po, pakinggan din po natin yung sinasabi po ng isang obispo na hindi po natin nakita sa panahon ngayon. Ang nangyayari ngayon ay never natin nakita at nasaksihan kay dating Pangulong Duterte. At ito pong dalawang ito ang dahilan po kung bakit po nakapasok ang ICC at nag-imbestiga daw po sa ating bansa. Itong dalawang ito ang itinuturong salarin ng mga soldiers, mga ex-marine dahil po may budget daw na $2 million na binigay dito sa tinatawag na pambansang asong ulol di umano sa ating bansa. Ito po, basahin po natin ang kumakalat sa social media. Yan po mga kababayan, si Boying at yung tinatawag di umanong si Tririling, ang tinatawag na Boying di umano at si Tririling di umano. Totoo daw po ba ito mga kababayan? Ayon po sa social media na nag-post, 98% ng mga Pilipino ang patuloy na pinag-PPI o pinagmumura si Trillanes at Remulla. Mali o tama? Mali, tama. Mga kababayan, 98% daw po ng mga Pilipino ang patuloy na pinag-PI si Trillanes at Remulla. May katotohanan po ba yan mga kababayan? Tama po ba o mali? Mga kababayan, ito pong mag-best friend na tinatawag di umano, lalong-lalo po pagdating po sa ICC. Hindi po ba? Kaya nga po nagkaroon ng sabwatan Hindi po ba? Lalong-lalo po sa ginawa nilang pag-iimbestiga daw kuno sa dating Pangulo. Lalong-lalo na pinondohan pa daw ng $2 million pondo sa pag-iimbestiga. Kasama si Tonyo, di umano. Di lalong-lalo na yung talent fee ng mga ICC. Yun budget pa lang sa pag-iimbestiga nila. Paano pa yung mga talent nung mga judge, yung mga prosecutor? Yun sa investigador pa lang, di umano. Hindi po ba? Kaya isang damukal po yata ng pera ng taong bayan ang ipinamigay lamang dahil sa politika. Ipinamigay sa mga banyaga. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Bishop Perez, mga kababayan, dito po sa hindi natin naranasan sa panahon ni dating Pangulong Duterte ang ganitong klasing mga politiko di umano. Ito po, pakinggan po natin siya at nakakamiss. Minsan na ako sumasali sa mga politika. Mayroong napakabait, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ng Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali? Kapogi kong ito. Biro lang po, pero yun po ang totoo. Nung ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan.
Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa koridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo. Naran po kayo. Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, mga politiko'y takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, biglang, anong nangyari? Ngayon ang mga kurakot mga nakaupo. Naran po kayo? Ako, tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pag-unlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Yan po mga kabayan, mahaba pa po yan. Pagkakaisa sa bansa. Ano po ang ginawa ng mga sakim, gahaman, dahil may mga sakit na kleptomaniac, di umano, pagdating sa pera at kapangyarihan, ano po ang ginawa? Sa kasakiman. Dinala po tayo sa pagkabuklod-buklod. Hindi po ba? Pagkahiwa-hiwalay ng ating bansa. Unang-una, mga kababayan, isinusuka na sila di umano ng Mindanao at Bisaya. Majority. Nakita nyo po yung pagkakaisa. At tinatawag po na mabait na presidente raw po ngayon. Pagka mabait ang presidente, ano raw po ang kasunod niyan? Ano raw po ang kakambal? Katangahan. Hindi po pwede sa isang presidente ang sobrang sinasabi nila mabait. Dahil lang nakapaligid sa'yo, karamihan masasama. Hindi po ba? Mga ulupong, mga buhaya. Kaya nga mainam pa si Bishop Perez. Hindi ka makakita ng 98% na mga Pinoy na pinagmumura sila. At hindi po natin nakita kay dating Pangulong Duterte ang ganitong klaseng paglilingkod sa gobyerno. Katulad ng ombudsman, pati ang dating sundalong kanin di umano, kay ingay-ingay na wala naman nagagawa sa bayan kung hindi lang po mag-ingay gamit pa ang pera ng taong bayan. Nakikinabang pa yata. Hindi po ba? Never nating naranasan yan kay dating Pangulo Duterte. Ang mga politiko ay takot magnakaw. Mga pulis, mga sundalo, pati nga mga oligarkiya natatakot. Hindi po ba? Sumusunod sila sa batas. Lalong-lalo po, pati ang mga Pilipinong gumagamit ng pulburon, natakot. Mga smuggler, takot. Mga pulburon lord, takot. Pero ngayon, ano po ginawa nila? Pinagkaisahan nila lahat ng nabanggit po ni Bishop Perez, nagkaisa po lahat para pabagsakin ng mga Duterte. Hindi po ba? Nagkaisa lahat yung mga salot sa ating bansa at sila po ngayon naghahari di umano. Kaya nga po naisingit po natin yan. Malaki po ang pagkakaiba noong panahon ni dating Pangulong Duterte kaysa po ngayon sa pinagmumura na naglilingkod daw po sa ating bansa. Kaya po ang tanong po natin mga kababayan, totoo po ba ang kumakalat at pinakakalat sa social media na itong dalawang tao na ito? At marami pa yan. Example pa lang po yan. Ubod po ng dami yan. Ang mga pinagmumura ng majority ng mga Pilipino sa ating bansa kasama mga OFW.
ipinagmumura, pinag-PI sila, PI, di umano. Ito pong mga to. Kaya po ang tanong, mali po ba o tama ang pinakakalat sa social media na itong dalawang tao na ito na tinatawag na si Boying at meron daw pong trililing di umano ay 98% ng mga Pilipino ay pini-PI daw po itong dalawang ito. Totoo po ba ito o mali, mga kababayan? At never natin nakita ang ganyang klaseng paglilingkod, lalong-lalo po sa ombudsman, lalong-lalo po nung panahon ng DOJ. Hindi po ba never natin nakita ang ganyang paglilingkod, lalong-lalo po na meron kang anak. Hindi po natin nakita yan kay dating Pangulong Duterte. Pagka ang isang lingkod bayan ay sangkot, katulad po ni Boying, sangkot ang anak sa mga high-grade na damo, wala pang 3 buwan, malaya na, absuelto na. Hindi natin nakita yan kay dating Pangulong Duterte. Wala pang 3 buwan, sangkot ang anak mo sa napakaraming delivery ng high-grade na damo, absuelto. At balita natin ay tatakbo pa yata na politiko sa susunod na halalan ang kanyang junior di umano. Yan po mga kababayan, ang pinag-uusapan po sa social media at nagtatanong po sila kung totoo o mali itong dalawa na ito na tinatawag po na mag-best friend po yata yan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Felipe Shapno ng Texas, USA. Mila Yi, Tatay Nick ng Toronto, Canada. Eric Hershio ng Canada. Kay Baby Roman na Ate Isa ng Cagayan. Kay Annie Jo. Kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero. At kay Rolando Timbol ng Alberta, Canada, Melchorita Espinosa, Ma'am LB at Sermani ng North Miami, Florida, USA at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at thank you po at shoutout po sa inyo lahat. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan at God bless po sa ating lahat. Tis-tis lang po muna tayo at dasal-dasal mga kababayan. Muli po, bye-bye!